Mga kababayan, mahigit isang taon kong tiniis na hindi magsalita sa publiko at inayaan kong sana ang katarungan na lamang ang manaig. Ngunit sa panahong ito ay nais ko na bang iparating sa ating mga kababayan ang aking hinain at alinlangan. Noong nakaraang taon, una naglabas ng resolusyon ang Department of Justice na unang panel. At ang resolusyon ay no probable cause. Na-deny din po ang kanilang motion for reconsideration. Ngunit di po natapos yun sapagkat patuloy ang kanilang pagbatikos at paglalabi sa mga mataas na kinaukulan. Kaya naman naglabas na muli ang kalihim ng Department of Justice ng isang administrative order upang gumawa ng pangalawang panel. Sa paggawa po ng dalawang panel ay meron lamang tinatawag na scope of responsibility ang panel na tumanggap at i-assess kung meron mga bagong ebidensya. Ngunit alam naman po natin na wala naman pong sinubiting mga bagong ebidensya. Ngunit ang resulta po ng pangalawang panel ay meron na raw pong probable cause. At ito ay ang kanilang information ay i-final kaagad sa Regional Trial Court sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagsaya po yung ating mga katunggali sa politika dahil sa pagkakataong ito'y nasunod ang kanilang kagustuhan. Meron nga pong isang announcer na robot dyan sa DYEC na walang pa kundi banggitin araw-araw na pupusasan daw po kami magkapatid at ilalagay sa city jail. Meron pong isang tuta na announcer sa RMN na pinipilit na i-connect ako sa krimen dahil pa po niya ang investigador, piskal at hukuman na pinagsama. Pati ba naman po ang namumuno sa simbahan ay di man lang ako binigyan ng pagkakataon at pagtanggol ng aking sarili at kaagad ipinako na ako sa krus. Sa ngit-ngit naman po ng isang German dyan sa lungsod ng Puerto Princesa ay nag-utos pang ipatanggal ang aking mga pangalan sa waiting shed. Nag-file pa ng libel case sa akin dahil nagsasabi ako ng totoo. Ang masasagot ko lang po doon ay kahit na ano ang kanyang ipabura, hindi niya kayang burahin ang pangalan ko sa puso ng ating mga mamamayan. Mga balita na kumakalat ng isang araw na meron pa nag-vigil sa Justice Hall na ang sabi nila ay meron daw balita na susunugin ang RTC para hindi makapag-issue ng warrant of arrest. At nakaraw pasabugin pa ang RTC. At ako rin daw ay may kinalaman dyan. At meron din pong balita na nagkagulo sa Sabang na magkaroon ng pagsabog ng bomba sa pier na ako rin daw may pakana. Kulang na lang po ibintang sa akin ang lahat ng mga krimen na nagagaling o nanggagawa dyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kababayan, mahigit pong 20 taon ako nagsiservis sa inyo. Gayon din po ng aking kapatid, si Mayor Margie Socoron, ng aking ama at ng aking lolo. Hindi po niya nabalita na nag-alas sa boses o nagbuhat kami ng kamay kahit na kanino man sa tagal ng aming pagsiservisyo. Di po gaya ng isang politiko dyan sa lungsod na meron ng criminal mind, meron pang criminal record. Yung isa naman po natalo sa eleksyon, di natanggap ang pagkatalo, gusto magpa-recall kaagad. Mga kababayan, kung sakasakali napabalitang kami ay napas lang dahil kami ay lumaban o di kaya kami ay na-aksidente, huwag po kayong maniniwala at alam na po ninyo kung sino ang merong kagagawa nito. Nais ko pong manawagan kay Congressman Alvarez, kay Congressman Socrates, at ganoon din po kay Mayor Hagedorn. Sa inyong mga kamay, aking pinagbibilin ng aking mga anak, na inyong mga inaanak. Iyon ay kung sagrado sa inyong tingin, ang inyong sinumpaan sa harap ng ating pong may kapal, nang kayo ay tumayo bilang kanilang mga ninong nung sila'y binyagan. Salamat po, Governor Bahamitra, sa inyong pamumuno at pangunguna sa pag-alay ng misa para sa aming kaligtasan, nang sa gayon ay matamo namin ang tunay na katarungan. Ngayon ay nadarama namin ang aming tunay na mga kaibigan.
Di gaya ng iba na kaibigan daw, pero sa oras ng kagipitan, nagkaroon na yata ng amnesia. Salamat din po sa mga kaibigan, mga kamag-anak at mga supporters, lalong-lalo na po ng aking mga kabayan sa Coron, na patuloy na nag-aambagan at nananalangin at tumutulong sa amin. Huwag po sana kayong mag-alala, nandiyan po si Vice Governor Franz Reyes at ang aking mga anak na si Jackie, si Marky at si Wani na handang ipagpatuloy ang ating sinimulan. Haharapin po natin sa takdang oras ang mga paratang at akusasyon na ito. Nandito lang po ako sa inyong piling, nagtatago sa inyong puso, hindi para takbuhan ng hustisya, ngunit para maiwasan ang patuloy na pang-aapi, pangalipusta at pagbibintang ng walang basihan. Sa ating mga gurang-gurang mga kasimanwa, mga ginikanan at mga parentes, hindi kita magpalipad-lipad. Nagpadagdag sa mga tao nga dya. Agwanta lamang. Agwanta. Pangadi, mabato kita. Kaloy sa Diyos, magalawara ang kamatudan. Matamang salamat.